Tingnan nyo ito mga Brad, ganito minaliit ang ating Pinoy dahil dayo. Before we fight, I already have a game plan. I will knock him out. Ngunit nagulat siya, pinatulog ni Kabayan ang champion sa isang suntok. Nag-aati ka po mga laban, A3 Boxing TV. Isa sa pinakamabigat na pagsubok para sa isang Pinoy boxer ang dumayo sa ibang bansa at harapin ang kampeon sa sarili nitong teritoryo. Walang crowd na kakampi, walang home court advantage, at kadalasan kailangang maging malinaw ang panalo para maiuwi ang titulo. Ito ang hamong hinarap ni Dave Apolinario, ang tinaguriang Doberman ng General Santos City. Dala niya ang record na 21 panalo at 14 dito ay knockout. Tahimik at simpleng tao sa labas ng ring. Pero kapag tumunog na ang kampana, lumalabas ang kanyang tunay na bangis. Pinapaspasan na kaagad ni Apolinario. Dahil sa kanyang sunod-sunod na panalo, dumating ang pagkakataong hinihintay ng bawat boksingero. Isang laban para sa world title. Ngunit kailangan niyang kunin ito sa malayong South Africa. Sa kabilang sulok ay ang hometown hero na si Gideon Buthelezi, isang veteranong mandirigma at 3-division world champion. Sanay sa malalaking laban at suportado ng halos buong arena. Before we fight, I already have a game plan. I will knock him out. Alam ng kampo ni Apolinario na magiging mahirap ang laban kapag umabot ito sa desisyon. Kaya malinaw ang kanilang plano. Huwag nang ipaubaya sa mga hurado ang magiging resulta. Naganap ang laban sa East London sa South Africa. Ito ay para sa IBO World Championship. Sa pagbukas ng unang round, parehong maingat ang dalawang boksingero. Kalmado, nag-aaral, at naghihintay kung sino ang unang magkakamali. African fighter na si Gideon Buthelezi. So hindi rin to basta-basta yung kalaban ni Apolinario mga tol, kasi dati itong talagang magaling din tong South African na to mga tol. So pinaglabanan dito mga tol ang titulong IBO flyweight title. So may kampiyon na tayo ngayon mga tol, dahil nasungkit ni Apolinario yung titulo na IBO. Kung nanalo dito yung kalaban ni Apolinario mga tol, magiging ano siya, 4 division world champion. Kasi dati Buti na lang. Plus. Ay, si Tanaw din ni Dave. Kaya ito ng jab. Pintok na. Pintok ng jab. Pintok ng jab. Pintok ng jab. Oh, nice. Di kamot na si Mo. Di kamot. mga tol, no? Pintok ng jab. Pintok ng jab. Talagang tumama ng husto yung ano niya, solido. Uy. Napaatras yung kalaban. Ramdam siguro ang sakit nun. Uy, jab ka pa ha. Ay, si Tanaw din ni Dave. Kaya ito ng jab. Pintok na. Talagang nag-aabang din yung kalaban mga tol. Nag-antay ng counter. Uppercut. Dito mama yung uppercut ni Apolinario. Distant. Ba, upper na to. Musalom. Upper na to. Ngunit sa isang iglap, nakakita ng pagkakataon si Apolinario. Nagpakawalas siya ng isang napakabilis at malinis na suntok. Direktang tumama, bumagsak ang kampiyon ng South Africa. Biglang natahimik ang buong arena. Sinubukan pang bumangon ni Buthelezi pero hindi na siya nakabawi. Kaya agad nang itinigil ng referee ang laban. Knockout,
11 segundo lamang sa unang round, isa sa pinakamabilis na knockout sa isang world title fight. Sa gabing iyon, hindi lamang basta nanalo si Dave Apolinario. Inagaw niya ang titulo sa mismong teritoryo ng kampiyon at umuwi siya sa Pilipinas bilang bagong IBO Flyweight World Champion. Kayo, mga idol, ano ang masasabi ninyo sa ipinakitang lakas ni Dave Apolinario? Pwede kayo siyang mga world champion? Ilagay sa baba ang inyong opinyon at isama rin ang inyong lugar. Tingnan natin kung saan sa ang panig ng mundo umaabot ang suporta ng mga Pinoy para kay Apolinario. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.